Officer 3 ng National Museum of the Philippines, Iloilo. Sino ang first time makakanto sa museum? Most of you, welcome to the National Museum of the Philippines. Ang pambansang museo ng Pilipinas ang pinakadagko, pinakatigulang museum sa bilog nga Philippines or sa country. So may ara kita mga flagship museums na andito sa Manila, tatlo ka building ang nalagko, and if you have opportunity sa future, hopefully makabisit ka mo. So isa kada adlaw, mag-alat ka mo ng 1 day per museum. So kita ang keeper ng national collections sa anthropology, sa fine arts, and then sa natural history. So kanina, ginapakita, di ba, sa video yung parang amli, dumduman nyo. So hopefully, in the future, kung makagraduate ka mo, no, after nyo maka-finish ng high school and kung mag-enter ka mo ng college, kabay pa ma-inspire ka mo sa among mga colleagues. So nagkakalain-lain ang kubra sa National Museum. May ara nga sa, pwede kayo maging biologist, zoologist, sino mahilig sa plants? Sa plants. So pwede siyang mag-aral ng biology, diba, sa college. And then mag-specialize siya sa, for example, mga ferns lang. Ferns yung, pako. So meron niyang pattern sa panubok. So pwede ka mag-specialize doon. And later on, kung feel mo na mag-work sa museum, pwede din. Sino mahilig sa mga animals? Ayan. So, pwede naman tayo maging biologist, no? Sa biology naman, meron niyang mga specializations din. So, nakita niyo kanina sila Sir Rolly na merong mga hawak ng mga pispis. So, sila, gina-document nila yung nagkakalain-lain yung species ng mga pispis sa Pilipinas. And then, nire-record nila kung ano-ano yung mga characteristics nito. Sinong mahilig sa arts? Wow. Paunti ng paunti, no? So, ito naman, pwede tayo maging curators, no? So, yung mga linya of studies natin, mga art studies, mga ganyan, later on, you can also join in the museum. So, meron naman tayong mga interns dito. They are from mga Manang Ninyo and Manong. They are from the Iloilo Science and Technology University sa Miagao campus. Sila ay mga tourism management majors na merong OJT ngayon kasi gagraduate na sila next year. So, pwede din yun, no? So, bakit ko ginahambalin niya? Hopefully, because I'm looking forward na siguro mga 10 o 20 sa inyo nandito sa Bong is magiging colleague namin sa National Museum in the future, no? It's called manifesting. So, i-manifest na natin na some of you will be joining our institution in the future. And hopefully, ay ma-inspire kayo. Kasi by that time, 60 na ako, so retired na. So, kayo naman yung papalit. Now, secondly, maaari ka mo din sa museum. What do you think? Ma-paint. Pwede. Meron tayo dyan mga painting area. Learn ka arts about sa panahi. So, magla-learn about sa panahi or panubok. So, basically, tama, isa pa. Kayong nasa una, so kayo yung mga alay. Manahi, like, sa mga bio at ang mga design sa mga bulak or mga gusto. So yun, mga design sa mga bulak or ba? Kayong dalawa, later na lang kayo. Di ba kayo safe? So yun, nandito tayo ngayon para sa isang workshop. Ito yung tinatawag natin na panubok, embroidery and mindfulness. So, ito ay naka-anchor dun sa trust ng museum bilang isang space kung saan dapat accessible sa lahat ng Pilipino ang museum. Siyempre, libre kami, no? Walang entrance. And then, yung mga activities ng museum, dapat ma-enjoy ng lahat. Bakit ganon? Kasi kinamatarong ng bawat Pilipino na i-enjoy yung arts. Kinamatarong ng bawat Pilipino na mag-participate sa mga cultural activities ng community natin. And then, kinamatarong rin nato na ma-enjoy yung mga scientific advancement na binibigay or available sa museum. That's why Arika Modi. Yun. So basically, no pressure. Kailangan nyo lang mag-enjoy. So today, you are going to meet our partners and culture bearers
galing sa Panay Bukidnon. Sino ang familiar sa Panay Bukidnon? Mga Panay Bukid community. Yan. And I mean, familiar kayo. Oo. So, ang Panay Bukidnon ay indigenous peoples community natin na nakatira sa karamihan sa Central Panay Mountain. So, mamaya ipapakilala ni Sir Renel and ni Ma'am Rolinda ang ilang grupo. And then from them, matututunan ninyo yung kanilang traditional embroidery na tinatawag na panubo. Ano ba yung mga patterns, ano ba yung symbols niyan, and ano ba yung significance niyan sa community. Now, what I want you to do is to be curious. No? Tanungin natin sila Sir Renel. Ano bang Sir ba Manong? Manong Renel na lang. Kuya? Manong. Si Manong Renel at si Manong Rolinda. Mamangkot ka mo sa ila. No? Huwag kang mahiya. Don't be shy. You can ask anything about the Panubok, about the Panay Bukidnon, and then, anything about life. So yun lang. We want you to have fun. And then later after the workshop, you can go around the museum. And then meron tayong mga activity areas and activity corners. We have 3 exhibitions at the moment. Meron yung geology and paleontology na exhibition. So diraan nyo makita yung mga prehistoric natin na collections. For example, merong untos ang elepante. Ang una may elephant, gali pero subong wala na. And then we also have the textile gallery. So diraan nyo makita yung mga display natin about panubok. And then yung mga nagkakalain-lain na klases ng textiles. For example, halin sa pinya, halin sa abaka, halin sa cotton, and then, and silk pa pala. And of course, we have the temporary exhibition, yung iglesia. So if you're into arts, into architecture, engineering, yun yung track na gusto ninyo, you can check that. And makikita ninyo how an artist, paano niya kinonvert into something beautiful yung mga basura na napulot niya lang kung saan-saan. Okay? Copy? So yan, maraming salamat sa Camino Philippines for joining us here, and of course, thank you to our culture bearers for Thank you so much, Ma'am Mayin. So, subong, ipakilala naman sa inyo ang atong 2 speakers na mag-introduce sa inyo sa Panay Bukidnon kag ang Panubok Embroidery. So, our first speaker is a Cultural Researcher Office of Capiz Provincial Indigenous People Mandatory Representative of Lambunaw, Iloilo. He is an academic achiever and receives different awards. He has a lot of community engagement through speakership. Let's all welcome Renel S. Lavilla. Palakpakan natin. So our second speaker is a graduate at University of the Philippines, Diliman, College of Music. She has different achievements and received different awards. Went to different conferences and festivals that showcases Panay Bukidnon, provided guest lectures and lecture demonstrations. She is Rodinta Alba Gibaliga, also known as Durupan, her mountain name, which means creative or innovative. Let's give her a round of applause. So, madaligan niya adlaw, madawagan niya kuramon, kaintindi tanan, karaya, kaintindi tanan niya karaya. Sinong hindi kaintindi ka karaya? English? Sorry, I don't know how to speak English. So, Matagalog, Filipino, okay? So, ngayong araw, tayo ay magsasalita ng ating wikang pambansa at alam na alam kong mauubos ang aking 10 baho na Filipino. So, una sa lahat, nais kong ipakilala sa inyo kung ano at sino itong Panay Bukidnon. Meron tayong presentation naman. Yes. So, una sa lahat, gusto kong ipaalam sa inyo yung evolusyon ng pagbabago ng pangalan ng Panay Bukidnon simula noong unang panahon hanggang ngayon. So, noong 1920s, nung dumating si Eugenio Aldama, siya ang kauna-unahang nag-publish ng artikulo tungkol sa Panay Bukidnon sa Philippine Magazine noong 1921 at tinatawag niya kami ng mga Monteses o Panay.
o mga tao sa kabundukan ng Panay. Noong 1950s, dumating si Dr. Landa Hocano sa kabundukan ng Tapas. At nagtanong-tanong siya doon sa mga katutubo, ano bang tawag ninyo? Taga saan kayo? Nakasunod-sunod. That's why tinawag ni Landa Hocano ang mga Panay Bukidnon na sulod nun. At noong 1980s, dumating ang kanyang estudyante. Meron siyang student, si Dr. Hocano. Dumating sa Central Panay, si Dr. Alicia Magos, isang antropologo, at tinawag niya kami na Panay Bukidnon. At siya din ang nagparehistro na tawagin kaming Panay Bukidnon at makilalang Panay Bukidnon. Ngunit, kung kami ay kumakatawa ng aming pamayanan doon sa lungsod, ang nilalagay na pangalan sa amin ay Suludnon, Bukidnon. Dinadala yung katawagan ni Hocano at ni Magos. Ang ibig sabihin ng salitang Panay Bukidnon, mga tao sa kabundukan ng Panay. General, walang political boundary. But then, Panay Bukidnon has 4 subgroups. Meron kaming 4 na subgroups. Iraynon, Akyanon, Halabudnon, and Panayanon. Ang lahat ng Panay Bukidnon na naninirahan malapit sa ilog ng Halawod River, mula sa bayan ng Kalinog papuntang Liganes, ang Halawod River. Lahat ng mga taong naninirahan sa ulo ng ilog ng Halawod ay tinatawag na Halawudnon Bukidnon. Lahat naman ng mga Panay Bukidnon na naninirahan sa pinakamahabang ilog sa Panay, ang Panay River, ay tinatawag na Panayanon Bukidnon. Lahat ng nakatira sa ulo ng Panay River ay Panayanon Bukidnon. Lahat naman ng mga nakatira sa ulo ng Aklan River ay mga Akyanon Bukidnon. At ang lahat ng naninirahan sa kabundukan ng Antique ay tinatawag na Iraynon Bukidnon. Iraya means headwaters. Halawod means calm river. Panay means plain river. And Aklan means rattling river. That's why tinawag siyang Aklan because ang mga bato nag-akal-akal sa Karayapa ay tanto kalapad, the widest river in the island of Panay. Kag si Panay naman, panhay siya, tanto siya katapan, kalmado katapan. So, diyan nang gagaling yung katawagan ng mga Panay Bukidnon. But then, in general, iisa ang aming wika. Kahit na meron kaming second language, na yun yung nagbibigay sa amin ng pagkakaiba-iba ng wika, pag pumunta ka ng Akyanay, wak na tagkarbaw sa Akyanay anwang. Sir, wak ta kami yung nakatawag ikarbaw, anwang tayo pagkatawag yaon sa Akyanay. Pag abot mo naman ithamindan, ang baka Ilonggo, hindi ako kaintindi sa imo. Wata ako kasayod, kaya sir. Pag abot mo naman sa bukid kang Antique, hindi ako kasumbat kung ano man ay nahambal. Sumba. Pag abot mo naman sa patapas, iwan. Ano tayo nagadu? Kada? Diba? Kung titignan natin, sa lingwahe pa lang, napakayaman ni Panay Bukidnon. Pero ngayon, ipapakilala ko ano pa yung mga interesadong bagay tungkol sa Panay Bukidnon. So, ang ating pag-uusapan ng ay SEABUD, the ideology and the philosophy in the music, dance, and folkways of the Panay Bukidnon in the Philippines. Next slide, please. So, yan, nasabi ko na yan kanina, na andito kami nakatira sa puso ng Panay. Kaya pag pupunta kayo ng Capiz, the municipality of Sigma claim that sila ang nasa heart of Capiz. Yung Tapas naman nasa heart ng Panay. Kami din yung nasa heart ng Panay. Next please. So, ano ba ang SEABUD o Panay Bukidnon? So, an indigenous cultural community found in the Central Panay known for its binokot or Cape Maiden, possessing at least 10 known epics collectively known as Sugidalam. Next. Ito, yung mga sinabi ko kanina, ito yung mga tao na kilala pag sinasabi yung Panay Bukidnon. Si Dr. Hocano,
ang kauna-unahang nag-document ng epic ng Panay Bukidnon na hinilabot, na ngayon ay recognized as andyan na sa UNESCO World Memory of the World. Ito naman si Dr. Alicia Magnus, ito ang nagpakilala ng Sugidanan at siya rin ang dahilan kung bakit merong gawad sa manilikha ng bayan ang mga Panay Bukidnon. At si Ma'am Maria Christine Moico, isa sa mga dalubhasa pagdating sa musika ng mga Panay Bukidnon. Siya ay nag-immerse ng ilang taon sa kabundukan ng Tapas-Capiz para lamang malaman ano ba ang musika ng Panay Bukidnon. Next. So ano itong binukod? So merong matanda na background. Ito ay lola ni Ma'am Ninyo Rolinda. This is Nanay Felisa. Namatay siya sa edad na 120 plus. Yes. So si Nanay Felisa ay isa sa mga binukod or kept maiden ng aming pamayanan. Tinatago ang dalaga. Bakit tinatago ang dalaga? Sapagkat sa amin ang dalaga ang mas mahalaga, hindi ang lalaki. Mas mahalaga si babae kesa sa lalaki. Meron kaming kultura na tinatawag na pagbukod, tinatago ang pinakamagandang anak ng isang pamilya. At ni kapatid niyang lalaki ay hindi siya nakikita. Bawal. At tinatago siya sa mata ng publiko. At siya rin ang may pinakamataas na dowry o bride's gift pag siya'y kinakasal. Siya rin ang may pinakamataas na respeto na nakukuha sa buong pamayanan, ang mga binukod. At sila rin ang may pinakamaraming kaalaman sa patag ng kultura at musika ng Panay Bukidnon. Yan ang kanilang duty as a binukod, to become a culture bearer of the community. Next. So ito yung tinubkan. Ito yung ating topic ngayong araw. Kilala nyo ito? Kilala nyo kung sino ito? This is me, Joe. Ito yung Boxer Codex. Ito yung mga paglalarawan ng mga dayuhan na pumunta dito sa atin noong unang panahon. Ito yung kanilang paglalarawan ng mga mukha ng mga tao dito sa atin. Ito yung mga pintados. So kung titingnan ninyo yung mga pattern ng panubok ay magkakatulad din sa mga nakapinta sa kanilang katawan. So ang panubo or tinubkan is the traditional embroidery of the Panay Bukidnon. So marami ang nagtatanong, Sir, kung yan ay traditional, ibig sabihin yan ay nag-i-exist since time immemorial. At kung yan ay nag-i-exist since time immemorial, noon wala pa namang sinulit, paano kayo nagtatahi? Di ba? Napakahirap na tanong yan. Anong ginagamit niyo na sinulit noong unang panahon? Wala pa namang sinulit noong unang panahon. Noong unang panahon, nung hindi pa usong sinulit, ang ginagawa ng mga matatanda, tinatastas ang buong patadyong. Kapagkat noon, meron ng industry ng weaving ng patadyong. Tinatastas ang patadyong at yung mga hibla ng patadyong, yun ang tinatahi sa kanilang mga damit. Nung hindi pa uso ang mga see-through na mga tela, yung mga moskotero o mosquito net, yun yung tinataba sila ginagawang saipang. Sapagkat yun ay gawa sa cotton, gawa sa benang. So meron kaming tinubkan. Ito yung mga iba't ibang traditional patterns ng tinubkan na mamaya ay ipepresenta ni Ma'am Ninyo Rolinda. So hindi ko na ito iisa-isahin. Next please. So sa Sugidanon. Sugidanon, ito ay ang epiko ng mga Panay Bukidnon. Ang ibig sabihin ay to tell. Ito ay nagmula sa salitang ugat na sugid. Ang ibig sabihin ay to tell. O para sabihin, para isalaysay. So ito ay sung in an older form of kinaraya. But ito ay need to be verified pa. What kind of old karaya or old form of karaya? Meron kaming wika na hanggang ngayon ay palaisipan kahit sa mga dalubhasa. Ano ba talaga ang katawagan ng wika ng mga Panay Bukidnon? So kung hahanapin ninyo sa social media, marami ang sasabing ligbok. Diba? Meron kayo nababasa, ligbok. Sa Jessica Soho, ligbok. Pero sa totoo, ang ligbok ay hindi pangalan ng aming wika, kundi ang tono kung paano kami nagsasalita. Yon ang ligbok. Every barangay and every community of the Panay Bukidnon, merong iba't ibang tono ng pagsasalita. Sasampulan ko kayo. Sa bayan ng Tapas, magkatabi-tabi ang barangay, pero iba't iba ang tono ng pagsasalita. For example, ako ay nanggaling sa bayan ng Kalino, pumunta akong barangay Siya.
Barang may tate kanong agigan kita tao, yak tato mag-agi ka na. Yan sila magsalita. Yan ang kanilang limbok. Henay lang may tate, masig agigan kita kanong tao. Ne, maagi lang tama. Maninda kami sa banwa. Ligbok yan ang taga-siya. Pagdating ko naman ng Minan, sa boundary ng Aklan, ano gusto niya ng nasokit nata? Basig kailaho, ay tukod pa'y trono. Iba naman ang kanilang tono. At ang may pinakamalakas na ligbok ay ang taga-barangay Tagamhin. Sila ang may pinakamalakas magsalita. Ngirontik bata! Wala ko istorya pa yan! Parang nakakatakot pag sila ng salita sapagkat yan ang kanilang normal na ligbok at ang tawag dyan ay buklas. So ang ligbok o ang tono ng pagsasalita, merong variations. Merong habog. Yung pag nagsalita parang buyan, haditi mong atog-atog. Meron namang buklas o yung golpiada ba, biglaan. Isang mo planti mo kaya kabot kayo na patay tuloy mo ito kabutan ka, oras na lang, iwan ka. Diba? Pagpunta mo namang barangay na Yawan, sila naman yung may tinatawag na yung parang katamtaman lang. Ano eh, kakaanti mo da? Ay basi nagatum ka, hinday, dahanay bata. Manay nanay istila. Diba? Pagrating mo naman ng Hamingan, iba naman yung ligbok nila. Sir, wakta pa kaabot si Kapkaya, hay, gaon man tapuluan ang halakan ako, hay, wak man talaga ikaabot pa. Diba? Nagkukumbay na yung Aklanon at yung Karaya. Yan ang maganda dyan. So, hindi ligbok ang pangalan ng wika. At hanggang ngayon, hindi pa namin alam ang wika namin. Basta alam namin kami mawika. Ito'y Karaya, pero mas malalim sa Karaya. Halimbawa, bata, pamingkan, tawo, alawon. Sa parts of the body, yung buhok, ang guton. Yes, ang guton. Yung ulo, puhawak. Yung balikat, sigbong. Yung dito, tutunglon. Yung daliri, ingay-ingay. Yung bewang, parang sugtan. Yung palm o yung palad, bukladon. So, di ba, iba yung wika namin. Kaya nga, pag kami naglalakad, papuntang Iloilo City, makikita namin yung aso. Ay, may ido. Di ba? Pag abot mo sa Santa Barbara, Haniway, ay may ayam. Pag abot mo sa Lumanggas, may mo tao, aswang. Joke. Pag abot mo sa bukid, humangal. Labay, gawi mo na kumangal, kas kagwapay, humangal. May upod ako matigulang, alam sa bukid, nakita niya ang Shih Tzu. Pa-SM kami, pag-ulaw siya kakita sa hybrid ni Ido. Nagapang sapatos. Terka mo na humangal, may sandaw. So next please. So, ito pala, magbibigay ako ng sample ng Sugidanon. Ito yung the way. Merong dalawang uri ng Sugidanon o dalawang tono ang Sugidanon. Sa 14 na epics, isa lang ang iba ang tono. Ito yung tikang kadlam at ito yung kanyang tono. Matubong kaganhan mas ng kabuk wasan yabun pay tunog alimbu pay duyamig sabya pay daraoda. Isa yun sa mga tono. Sa tapas naman meron silang tono na iba. Ay buyong labaw denggan ay ko labaw ko lambaw ay umbaw aman tolen ginunga harang denda tunga parang koton. Iba naman. At ito pa'y ang pinaka-famous na tono ng Sugidanan. De na gani bay gadulu
datulang gaudungan ko sin manoy, ponoon ko sin oy buhawaon gapuhawa, ako kasundun gapuno kasugidanon kay puyong labaw denggen kay kulabu kulembew kay umbew aman tulen. So yun yung example ng mga epics. So kilala si Panay Bukidnon na isa sa may pinakamahabang epiko sa buong mundo. Sapagkat ang isang bulos o isang chapter ng epic, ang pinakamababa ay 3 gabi kung aawitin, 3 nights. Yung iba naman lagpas isang buwan pag kinakanta. Ay, ito sample sa ito. So binanog, ano ang binanog? Kilala ba rin yung ibon na banog? Ano yung banog? Ano yung sa Filipino ang banog? Ano? Ano yung banog? Diba? Ang ibon na banog ay lawin o hawk. Diba? Hindi siya agila. Because agila is an eagle and banog is an hawk. So magkaiba yon. Dito nagmula ang sayaw or the courtship dance ng Panay Bukidnon sa Binanog. Ito yung nagmula sa isang ibon. So ito ay imitation ng banog or hawk eagle na dance. So yung movement niyan, kung paano siya lumilipid ay ginagaya ng Panay Bukidnon. So kung gusto nyo manood ng mga video ng Binanog, hanapin natin yun sa YouTube, meron. Marami. Huwag nyo lang i-search yung Binanog ng Lambunaw kasi iba yun. That is a festival dance. Ito sana merong sample pero hindi na-play yung video. So ito naman yung mga musical instruments ng Panay Bukidnon. We have the agong in tambor, na tikumbo, na tulali, na litkit, na subing, na subangga. So iisa-isahin natin yan. Yung agong, so agong is an heirloom instrument. Ito ay pinapasa-pasa generations by generations. At pinaniniwalaan ng mga gong ng Panay Bukidnon ay dala ng mga Chinese merchants noong barter time na sa pagitan ng 13 hanggang 17th century. So ang mga gong namin ay galing Burma. Kaya ito ay mga Burmese hammered nipple gong na dala ng mga Chino noong unang panahon. Hindi namin alam kung bakit sa Burma ginawa at Chino nagdala. So ang mga kasama nito yung mga martabana jar, yung mga jar. Meron din ata sa kabilang museum, meron silang mga jar na mga kasabay ng agong. Ginagamit itong agong para tawagin ng mga espiritu. Kasi kami, yung religion namin, we are animist, no? Dati, nung wala pa yung mga pastor, kami mga animist. Ngayon, kilala na namin si Kristo. Meron ng Kristo, pero dati wala. Si pagsangdan, si ginaharunan, marami kaming Diyos. Next instrument is the tambor. Ito ay gawa sa balat ng usa. Ang ginagamit na balat ng usa ay isang male at isang female. Pair. Ano ang rason ni Panay Bukidnon? Bakit pair yung ginagamit? Kasi, pag puro lalaki yung gagamitin sa tambor, sino yung magpaparami ng mga usang babae sa mundo? Pag naubos na yung lalaking usa. Pag puro din naman babae, paano din naman nararami ang usa kasi wala ng babaeng usa? Kaya pair yung ginagamit para balance. Balance yung hindi ko naman sa'yo pagpatay ng usa, pero balance yung paggamit ng mga balat ng usa para maparami pa yung mga usa sa kagubatan. Pero ngayon, mahirap ngayon gumawa ng tambol kasi kalaban mo yung DENR. Pag nahuli ka ng DENR, 10 taon kang mabibilanggo. Kaya mahirap ngayon, marami kaming kalaban sa bundok. Isa na yung DENR. Next, ito yung tulali o yung flute. Ito ay isa sa mga sagrado na mga musical instruments sapagkat ginagamit din ito para tawagin ang mga tamawo o yung mga spirits. This is Nanay Lusing. This is the wife of our gawad sa Manilikha ng Bayan. Siya ay isa sa mga hantog o mga the best sa pagtugtog ng tulali. Ito ay sacred instrument sapagkat ito ay attract spirits or deities. Ginagamit yan noong unang panahon para tawagin yung mga deities. At ginagamit din ito sa panliligaw. Marami ang naging mag-asawa dahil sa tulali.
Kasi meron siyang mga tugtog na nanghihikayat ng babae o di kayo ng lalaki. Kaya mahirap pag marunong kang tumugtog ng tulali. Kasi si Pareho Kino nagpa-practice kami ng polygamy. Alam niyo ba yung polygamy? Nag-aasawa ng sobra sa isa. Ay, abaw! Ano rin ka kabataan mo, Bill? Ay, abaw! Yes, nag-practice kami ng polygamy actually. Pero ngayong panahon mahirap. Kasi kalaban mo naman ngayon ang DSWD. Kaya nga mahirap ngayon kasi marami yung sa akin ng gobyerno, marami kaming kalaban. Oh. Dati naman, nag-aasawa kami ng 10 years old, 8 years old. Ngayon may bawsi. Mapakalitan kayo ng DSWD. Meron ng bawsi ngayon. So bawal na mag-asawa ng bata. Ang tawag dyan ngayon ay, di ba, child abuse. Pero dati hindi yan child abuse, that's love. Diba? That's tradition. Dati. Pero ngayon mahirap na. Next. Ito ang litgi. Ito ay parang violin na may bamboo at ang kanyang string ay abaka. Ito ay isang leisure instrument. Ginagamit siya pag ikay nagpapahinga, tinutugtog siya. So ang raisin nito, di ba yung violin, di ba meron yung raisin? Ito naman yung ginagamit dagta ng kahoy na kung tawagin ay salab. Yun yung raisin niya. Next. Ito yung suganggang o yung bamboo buzzer. Yan, leisure instrument din siya at ginagamit din siya pampatulog ng mga bata. Sayang, hindi ko nadala yung mga instrument ko. Kasi yung ating focus ngayon is the embroidery. Ito naman yung subing. So, leisure instrument siya. Ito yung traditional na bamboo Diyos harp ng mga Panay Bukidnon. So, kung gusto nyo makita kung paano ito tugtugin, hanapin nyo sa Facebook o sa YouTube, mayroong maraming video niyan. Ang subing ay hindi lang kilala dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung India, mayroong murchang. Subing din yun. Yung Vietnam, mayroon silang danmoy. Di ba? Yung USA, yung Americas, Diyos harp. Di ba? Sa atin, subing. Pero magkakapareho yun, yung purpose. Next ay... Okay, wag na siguro yan yung mga sibon-sibon na yan. Kasi baka matagal lang tayo. Ngayon, ibibigay ko kay Ma'am ninyo Rolinda yung microphone para siya naman ang magsasalaysay ng mga traditional na mga patterns ng panubo. Yan. Yan. Diba magaganda yung mga tattoo. Pero ngayon, pag marami yung tattoo mo, adik ka. So, yung kalaban naman namin ngayon yung society, yung sosyudad. Kasi napaka-judgmental na ng society ngayon. Dati, pag marami kang batong-batong o tattoo sa katawan, ikaw ay warrior. Ikaw ay ginagala. Ngayon, subukan mo pa-tattoo nag-shabu daw. Good morning! Mayong aga sa tanan. Sa liwat, ako si manang ninyo Rolinda, pero pwede ninyo ang katawag akon sa akon patama or mountain name nga Durupan or Manang D in short. So, subong, excited? Sino excited sa inyo da? Yeah, almost. Halos tanan. Okay. So, subong ma-focus kita sa panahin. Kay, excited dito mag-share sa mga panubok sa inyo. So, ang ako nga presentation, ma-focus kita sa mga meaning, kag diin naghalin ang panubok sa Panay Bukidnon. Ben, aka, tawatin mo ka. So, pasensya, gid kanina, nagpanago ako kay may 6 months old ako nga baby. His name is, nalipat ako si, ano yan ang mountain name? Busalian. May mountain name na siya, Busalian. So, nag-tour na siya 6 months ang December 8. Nag-breastfeed ako, di wala siya galing. Anyway, so, ma-focus na kita sa aton nga, na topic.
So, ang akon nga presentation about tulbok, linantay, batok. Tulbok means is to stitch, and linantay is one of our pattern. It means the balsama na. So, it's connected to batok. So, batok is tattoo. Familiar ka mo? So, ang ginhalinan, sang batok, sang una, ang mga malaang gawa batok sanda kay way pakatila, di ba? Hindi pa makaproduce sang tila ang mga ancestors namon. So halin siya sa batok ang tubok. Dayon, in-transfer na siya sa mga tila sa ulihin nga may ara na mga patadyong, basagin ano ni Renil kagina, ginatastas nila ang patadyong, kaguna yung lagi nahimo nga no. So one of the oldest nga matubok nga buhi pa si Apo Wangod, kilala ninyo? Model na siya sa Vogue, no? So, ano siya? Pinaka-oldest din ko, ako lang na. Pero akong lula, mga ginhalina namon sa una, mga manok batok kid, ay ila ginagamit ang tunok kang kabugaw, kag uring nga ginbukbok. So, halin sa batok, gin-transfer nila into tubok. Okay. So, tubok na siya, to embroider. Amo ni ang mga tubok, so gagamit kita sa dagong kag hilo. So, next. Okay. So, ang tubok ginagamit, ginapangangkot sa tao, sino ang nagtubok? Sino ang nagtubok kadya? Ano ini nga tubok? Nag-refer sa pattern. Ano nga tubok ni? Sudlikama, matangkunay, o ano pa dya, paku-pako, or ang fern. Diin ang nami nga tubok. Nag-refer naman siya sa quality, kwalidad kang inyong nga borda. Mga pila kaadlaw matapos ang tubok. Nag-refer naman siya sa process. Pero kaadlaw matapos ni ang bayo. Amo na. So ginagamit ang word nga tubok. Sino ang mga manunubok kag manugtubok? Ang manunubok naman means the embroiderer. Kamo pwede na kamo tawgon sa ulihin nga mga manunubok. So, ari picture sang family ko kay ginapasa-pasa na to the next generation. Ali si Lula Conchita, isa siya sang mga binukot or ang ginatawag kagina nga well-kept hidden maiden. Ang manghod ko nga si Jalini sa UI na siya subong sang criminology. 3 years old siya sang nag-umpisa na siya mag-chant like sa gin-chanting ni Manong Renil kagina. Anyway, ang mga manunubok ginakilala sa una. So, it means mga ginhalina ninyo mga manunubok. Lahi ka mga manunubok. Paano nyo gamito ng mga modyang mga tinaga? Manugtubok na yan ni Uwang Uhoy. Or sino ang manugtubok mo? Ginapamangkot ninyo ang matawa mo na ang paggamit sa word naman itself. So, finished product, amo na ang ginatawag namin nga tinubkan. Amo ni ang mga tinubkan. Ara sa lamisa, makita ninyo, mga tinubkan na sila, mga products na. Ala, pwede, ubra kami mga earrings, kahita, kag sa pandemic, nag-ubra ako sa mga customized face mask. So, hindi lang siya, pwede ninyo matanaw din ang mga products. Kag nag-ano kami sa mga made to order, like mga bayo, mga panyo, chaliko, kag kung ano-ano pa. Pwede mo mapasa-pasa ang mga sample para makita ninyo, mauyata ninyo, kag ma-inspire ka mo karon nga magtubok, okay? So, may mga customized na kami subong, hindi na kami nakafocus lang kay sa una, puro mostly mga traditional lang ang ginabordahan. So, subong nag-ano na kami into modern, customize na namon ang mga ordinary nga mga bayo kag ginatubkan. So, may mga alaman ako nga mga new innovations. Amo na ni ang mga choker, mga aritos, kag iban ga na ako sa mga portrait. Sorry, naga-loading ang akong nga picture. Anyway, pwede ka mo kay ang sample dire, may-ari ako nga mga gagmay nga ipakilala ko na lang. May mga ngalan ni kag mga kahulugan. Una, makita ninyo dire daw mountain. Amo ni ang ginatawag nga girigiti. Tapos ari daw pangil ni siya sang baboy, ginatawag namon inagsang. Kag ang last dire nga daw line amo ni ang binalagon. So
So pwede ninyo gid matan-aw. Amo ni ang patching patterns ng tanay bukid nun. Then may ari man kami sa tikama, so ari ano bukid din isa-isa ang kung paano ang proseso. Halin sa umpisa, una lang anay, running stitch, hasta nga makabuo na kamo sa ulitin sa sudlikama. So pwede nyo pasa. Ihatag ko na lang. Next is, may mga sudlikamang binangkaw, sikag-sikag, bulak, kaputik, kung interesado ka mo sa bulak, at may arihan matangpunay. So, siguro ano na nato ng workshop na lang, start. So makitaan nyo man ang mga new innovations. Tapos pili ka mo kung ano ang pinakahapos sa inyo. Tunan. So mga pictures na, mga finished product na ginobra namon. So makitaan ninyo sa itong natila. Nakakasunod di ang pattern sa inagsam sa dalom. Next line is gerigiti, binalagon, kag tugi-tugi. So daw sigsag ang tugi-tugi. May arat na na. So pwede ka mo maka-create na, later on, pwede na ka mo maka-create sa inyo nga once nga natunan nyo na ang pag-uyat sang dagom, paano ang pagpalubid sang hilo, paano siya ginatubok, okay? So si Manong Rinel maulig man sa pag-assess. Ano na siguro kita sang materials? So, sa table natin, may ara kita na tote bag, kag tela. Pili na lang kita kung ma-tote bag ka mo or sa tela ka mo ma-ubra. Maghalong sa gunting. At maghalong sa dagos. So, sa salot sa bag, may yarns, may 3 colors na siya. So, mapili na kita. Okay. Ang gusto ko magtubok sa may bag, bakit hindi mo nagtubkan diretso? Ang iniiraman ra gusto na niya mag-practice, magngay tela, kita nga dyan ka mga mag-practice, katibor. Halungan ang dagom, ay man, pirti na delikado ang dagom, may kumagsunod sa rawas na ang nasunod sa ating nadugo. Yes, nakadalagan, sunod lawas ng dagom, so halungan. Ang ating natunan do ko ro paano mong hiwit, joke. Magtubok galing, magtubok, sugat hiwit. Kay matubok. Halungan ang dagom. Sa pagtano, tandaan din, hindi anay magunos kang skin thread. Tudluan kita ni Ma'am Rolinda kung paano magunos kang skin thread kay may measurement. Kaya karon kung maglapaw, mag-strabot-sabot, budlay mo ba dun? So sa atong hilo, hilo limit lang ha, hasta lang sa siko. So mapilo lang di ba? Mga hasta lang di kay para magbutong kita hasta lang di ang katuan sa mga ta hindi na maglapaw din sa baga ha. Basi kasaot na kamo to ang dagom nyo pag be careful kay ang inyo tupad nga sa tupad ninyo basi masuntok iya nga mata sang dagom. Okay? Hindi na nato mapabalik ang mata. Okay? So limit lang gid kita sa 2 ka dangaw. Pili ka anong gusto mo. Or maapat piloon na Kay ba? Ako Okay. ang doon sa gunting. Apat ka Ano dangaw tayo lang mo gusto? kaysa sud ni kama nato makabuot kita sa isa ka mata sa lang 12 inches kalaba. So may measure medyo mauti. Pero amo niyang pinakalimit sa pagtahi hasta lang sa siko ha. Amo lang niha tapos kung nagauyat sang dago dire mauyat tampi sa punta. Tapos ka tambay sa kamot ha. Kahit kung nagalabaw na siya gani, hindi natin mabalaan kundi ang punta kaabot. Okay? So dapat nagatambay sa kamot, ay sa tudlo. Dire sa tudlo. So, ang isa ka hilo, may ano ni ka strands. Di ako bunting na. Are kayo niya.
May anong ka strands? Kuha lang kamo dua. Dua ka strands lang po. Doon na tapos mo lang isa. Hindi nyo pagpit ko ninyo upod ang hilo. Isa naman kung isa din. Dua lang kabilog. Kapuluntot sa buong Sa dua kabilog, dilapan ang punta, isulod sa dagong. Sa bulik ng dagong. Sila sa ulit ng dato. Siko. Ang pagkuha tani kang ano man naton ha? Tultulo naton ang iyang apunta para hindi magsambot-sambot sa pag Ay, boga si Tito. Okay. May lapis ito or ballpen? Sino ang white darang lapis? Okay, ang white darang lapis, uli, joke. Okay. May kinanglan natin yung drawing kay man. Drawingan ninyo inyong tote bag ang gusto ninyo nga design. Pero inyo pagduroho na, karon pa si mga darawa kita adlaw di kagmuman. So mga simple lang ang drawing, mga bulak, na kung ano gusto niyo, mga ferns. Hay, amuran ang ato nga, tahiun noong mga adlaw. Sino ang nakakilala kang chain stitch? White nakakilala kang chain stitch, so may manong tahi ka ninyo? Solinantay. Amuran natin nga, tunan no karong adlaw. Sa paghunos kang hilo, hinayang, kay basyang inamol, tuyarong karos gawin kang imong ingon. Amo man maghunos kang dagom, hinayang, kay basi tuyarong karos sa silid kang mata. Kag basi pala karon pag-uli kang imaw ninyo, gangay lang ka daw. Na nasumalang ng sultiro sa dalan, ay napangirayan ako ha. Galing nasuntok ang dagom sa National Museum ang mata. Sabi kang sultiro, kapangiray ka na. So halungan kinang dagom. Abi ninyo ang dagom gamay lang pero grabe ang epekto na. Nan, amuran, kung magpurakot dugaan ang hilo, hindi pa ko hindi pa pursahon. Hinay-hinayon sa paghubad, hasta nga magtungkag kang mahubad. Okay? So dahil na si Ma'am ninyo Rolinda, mag-assist ka ninyo. Okay, dyan si Ma'am Isra, may dala na siya ng lapis. Siguro mo sa isa ka table, mga tatlo ng kalapis, sa share lang. Ang ating natunan karon linantay, mahimo kita ang pakupako gali or ferns. Ang pakupako, ibubol na siya ng fern, pwede na makaon mo ng salad. Pero why siya mayonnaise? Ang fern, hindi mo naman yung salad. Okay, kung makita ninyo, amo dyan himuunta, sa bayo mo dyan fern. Amuran. Sa bukid, kinalapuhan kang inini, kag batangan kang lumabaw sa kanabit. Amuran ang pakupako. Sino ang taga-kwan diya? Taga-Kalinog, Lambuna, Wara, taga-Lambuna, mga kasimanwa ko, gradumat magkaraya. Mga taga-San Joaquin, why? Ang tunog-tunog, yung mga banda na, pinayakin niya. Gusto kayo drawing? Tagaling ka mo, ma'am? Aklan, ay may akyanon. Ay, mananal yung mga anuang kayong ngayon sa yung ganun-ganan, no? Ay, sorry. Isulod. Kapapangkot siya, paano inisulod? Isulod. Ibutang ang dagom, magsugo ng hilo, sulod. Okay. Magkapot kang dagom, may teknik para madasig siya magsulod. May harap pa mo sa wala pa mga mati ang para dasig siya magsulod, ang inyong mga kamot, dapat, kung maguyat ka mo sa dagom, ang inyong isa ka kamot, dapat nag-dukotay sila sa isa mong kalimag. Nga man, parang isa magulang-ulang, ay kung gamon niyo, nag-ulang-ulang na. Pero kung nag-inguray sila nga naroon, wala na siya kagulang. So, diretso ang pag-sulod ni hilo. Lawayin ninyo para ang strand niya mag-compact. Hindi na siya binastos ha. Lawayan ang disisulod para ang strand ni hilo mag-compact. Mas madasig siya magsulod sa dagom. Okay? Drawing kita sa fern. Amoy niyo na gusto ka mo kung pinakabilo kung isa man ang kagatos na fern, basta duwa ka mo din kabulan nga magtinahi. Pwede man ini, amo din siya ang pukupako ng atong brahon. So drawingan ano ninyo na ako kanami sa iya mag-drawing. Amo na.
Pwede man bulak, kung gusto mo bulak. Okay. Amo daya ang tawag na yung pundo, magpundo kang dagom. Sino may gitanungan ng atong inang manami ng pundano ba? Adya ka pina. Pakita ko kaniyang paano magbugos kang dagom. Lantawa ha. Tanan. Ang tanan niya mata niya. Tumubuan. Tumubuan. Kaptan, isabot sa alimang, pabuyungon ang hilo, kaghugtod, may punturon. Diba? Ibugkos ang punta bala, kaptan, ang punta ang palibuton, pabuyungon, nasirado ron. Kung hindi pagkikamaan, kaptan, ibagang sa may punta kang dagom, kag may angayon, kagubungon ang dagom, para magkapunto na. Ay, may nag-problema ng punta. Okay? Gets? Pero kung hindi, bahala na mo dyan, importante mabalighot. Importante may pundo, may hindi diretso. Ay, basi karoon na tingala, kami kayo isa puro magkatos patungan, nagalusot trang yapon. O, alert ang mga nasa una. Tapos ang katanong. Next, drawing. Ano ang gusto mo nga tahion? Kung gusto mo kapitol sa Iloilo, bala ka na. Agwanta ka. Gusto mo nga dugay matapos. Pero parang madali, amo lang dyan, ato parang na. Nan. Paku-paku. Ibutang ang kamot, idiretso pabuyungon. Paku-paku. Pagkatapos na doon sa tubok, mapa-exam. Awa. Okay Dan? Si Ma'am ninyo Rolinda mademo kung paano tubok. Tubok. Wow, kanami ka ng bulak. Ano na klase ka bulak? Ano ba bilang? So, makita naton dira sa itong nga cloth, ang fern, no? So, ang tila naton, lihok uyat, sang puti nga tila. Pakitaan nyo ang iyang atubang. Na wala man ni atubang kag likod. Sige, same lang. So, ang dagong may may pundo na sa punta. Check niyo may pundo na. Mayaw biyang dagong sa babaw, kamot, nito or wala. Sino daang wala? Sino ang left-handed din? Okay lang, basta komportable ka mo. So ito, ang dagong, tuhog sa tila. Tuhog na sa tila, pwede sa tunga, pwede sa gilid. Okay? Lihok tuhog. Nakatuhog na tanan, wala pa bayaw sa baba ang nakatuhog na. Para dungan kita ma-start. Wala pa kukukos ang iban. Sa tunga, wala pa ang tatlo. Sa likod, okay na. Makount ko table 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka mo na. Number 5, okay na. Dari ang 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Putungan nyo na ang dagong pababaw. Pagbuto sa dagong, balik ka mo din sa puno, itublok. Kama, lang kamo gamay. Daw mga half, lang siya. Daw isa kaliguhit sa roller. Then, kuhaon nyo ni ang hilo. Kundi balik na kamo diha, balik din sa puno. Hindi nyo magkagutungan ha, wala ta. Tapos makakuha kamo, masaro kamo ha, masaro mo. Isa ka guhit ka roller. Nakuha. Then, paon nyo ni ang hilo. Kag isabon ni sa dagong. Okay? Pwede siya isabon ni sa left, pwede siya isabon niya sa right. Okay? Counterclockwise or siya? Nakuha? Nakasabot na? Sino ang wala
Kaya pa sa dato. Ang duwa na ito. Dapat sabay-sabay kita, sabay-sabay ha. Karon ka gusto ka mo padasig-dasig karon. First, masabay-sabay anay kita. Dali lang, dali lang. Stay lang anay kita, ang iba na. Dali lang anay ha. Okay, next. Butunga ang dagong sa punta. Basta nakasabod ang hilo ha. Butunga ang dagong, inay lang. Tapos, control. Control ang pag-uyat ha. Makabuo na kabuda sa ilong. Sino na nakabuo sa ilong? Very good, very good. Sino na nakabuo ya? Hindi nyo pagbutungan, hindi nga hugot-hugot pa ano ang pila, masunod. Next, balik di sa puno. Kuha naman ka mo, tubok naman ka mo sa same na na length. Sa kalina, isabon nyo naman yung hilo liwat. Kap, tutungon hinay-hinay. Ikaduwa na ni nga, buho. Okay? Nakuha? Sino wala kakuha? Teka, no? Sige, makanto ko na. Wala kung magamit ang puti ng hilo, kaya karoon na yung bata makanin nyo. Ay, puti ang tila, puti ang hilo, yung tayo. Maghinay-hinay ha ang punta kadagong matarong. So ang pag-uyat kang tila, duwa ka tudlo sa babaw, ang tatlo, the rest sa likod. Hindi nyo pagbutang sa lamisa kay hindi na komportable ang inyo pagtubo karon. So tandaan dapat ang isa ka kamot, ang wala nga kamot or ang tuod yung nga kamot da mauyat kang tila. Then ang gawin ang tuo anay, ang right-handed anay. Tanaw be, right-handed. Right-handed. Ang inyo nga tila diri sa wala. Tapos uyatin nyo, amuni. Duwa ka tudlo sa tubang, tatlo di sa likod. Dalawang daliri sa harap, tatlong daliri sa likod. Nakuha? Nakuha? Matublok din inyong kamot. Tapos, butangin nyo space. Space sa likod. Kay dira maagi ang dagong para hindi matublok inyong atudlo. Okay? Hindi kamo magkahadlok. Kamo ang gauyat ka dagong, control nyo ang dagong. Okay? Control nyo, samtang gauyat ang dagong sa babaw, dapat ang punta niya malusot di sa space, hindi sa tudlo nyo. So, kontrolo ninyo ang pagkandos. Okay? Yate, ang tila, mag-ana.
Tapos ka siya. Hindi nyo pagkalimti sulod ang hilo sa dagong nga once nga sandok na kamo, okay? Kay karon maano na siya matastas tanan ninyo nga tubo. Once nga maligtan nyo, kag laban-laban ninyo nga tahi, kag maligtan nyo isa ka beses nga wala nyo gin pasulod ang hilo sa dagong, wala nyo gin sabot, matastas tanan. Yes, kita na maglabot-labot kay... Mamalay. Pero naka-fold mo. Wow, expert ko naman. Then, palang ko ma'am. Kami kasi ikaw na nga. Yes, sir. Tapos, tapos. Sabat bala ah. Ano ko dito sa nanti? Huwag ka masala.
Tapos ron, Atau imanibot-libot ako, ang tanong ko kung sino ang